Tearsides, buong pagkasabi kong bigkas kay Lucian sabay subo sa kanya ng hawak kong binalatan kong balot. Hindi talaga siya nakailag nang bigla ko na lang isinalpak sa bibig niya, kaya naman kaagad na nagsalubong ang kilay niya, sabay takip sa sarili niyang ilong. Nandito kami sa isang park kung saan makikita ang mga pamipamilyang namamasyal. Ang iba pa nga ay naglatag ng banig sa damuhan habang may mga pagkain sa harapan nila. Pamipamilya ang naririto pero may ilan din sa mga magkasintahan yatang naliligaw. Alam kong first time ni Lucian ang pumunta sa mga ganitong lugar. Pero wala siyang nagawa nang sabihin ko sa kanya kanina pagkalabas namin ng opisina na dito ko gustong pumunta. May nabili kaming parang plastic na inilatag din namin sa damuhan kung saan nasa harapan din namin ang iba't ibang street foods na binili namin kanina. Nakikipiknik din kami kasama ng iba pang mga tao na naririto. Ah! God! What is this? Smell like rotten something. Iugu, narinig kong reklamo ni Lucian. Hindi na siya nakatiis pa at dali-dali siyang kumuha ng tissue at iniluwa ang balot na nasa bibig niya. Buo na nga ang sisiw at nang titigan nito ang kung anong isinubo ko sa kanya kanina, gulat siyang nakatitig sa akin. That is balot. Ano ka ba? Nasaan ka ba noong mga kabataan mo? Huwag mong sabihin na hindi ka nabigyan ng chance na magbulakbol kasama ang mga barkada mo, natatawa kong sagot. Kumuha ako ng isang stick na isaw at mabilis iyong isinubo. Napansin kong lalo siyang napapangiwi habang nakatitig sa akin. Ano ba iyang kinakain mo, Precious? Hindi ba sasakit ang tiyan mo niyan? Seryosong bigkas niya. Sa bawat pagkagat ko sa isaw na nasa stick kitang-kita ko ang pagkamangha sa hitsura niya. Masarap kaya? Actually, iyong una kong sinubo sa iyo kanina, balot iyon. Meaning, fertilized developing egg embryo. Don't worry, safe pakainin iyon pero hindi ko din kayang kumain ng ganoon kaya ibinigay ko na sa iyo. Natatawa kong sagot sa kanya. That's disgusting, Precious. Oh come on, don't do it again, seryosong sambit niya. Ninisyan ko lang siya sabay abot sa kanya ng tokneneng nakasama ko sa mga nabili kanina. Tearsides. Masarap ito. This is egg lang naman. Luto ito kaya tikman mo, nakangiti kong wika sa kanya. Sorry, ayaw ko. Hindi ko kaya. Kung gusto mong tumambay sa ganitong lugar, ayos lang. Mapapadala na lang ako ng matinong pagkain dito, seryosong sambit niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Supposed to be ako ang manlilibre sa iyo pero hindi mo gusto. Nakakalungkot naman. Nag-effort pa naman ako tapos ayaw mo pala. Nakaingos kong bigkas. Napansin kong natigilan naman siya habang titig na titig siya sa akin. Hindi ako sanay kumain ng mga ganyang pagkain. Lumaki at nagkaisip ako sa Australia, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magbulakbol kasama ang mga kasing edad ko and kumain ng mga street foods sa tabi-tabi, seryosong wika niya sa akin. Natigilan naman ako. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at nang mapansin ko ang lungkot na nakaguhit sa mga mata niya, hindi ko mapigilan ang magtaka. Ganoon ba? Pero masaya naman ang naging teenage life mo, nakangiti kong tanong sa kanya. Nope. Lumaki ako na walang ibang inaasahan kundi sarili ko lang. Look, bata pa lang ako, hiwalay na ang mga magulang ko. Ilang beses din nag-asawa si mommy pero laging failure. Hanggang sa nagsawa na siya sa papalit-palit ng lalaki at umuwi na siya dito sa Pinas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Wala akong idea sa buo niyang pagkatao. Basta ang alam ko lang na isa siyang ferrero at isa siyang business tycoon. Isang ferrero na hindi basta-basta malapitan ng kahit na sinong ordinaryong tao dahil sa kanyang wealth, influence at powerful impact sa business world. Kahit ako hindi ko din masabi kung swerte bang matawag na nakalapit ako sa kanya. Nag-start sa pagbenta ko ng sarili kong katawan sa kanya ang lahat-lahat at ngayong friends na daw kami. Pagkatapos ng masasakit na mga pinagdaanan ko sa mga kamay niya, heto ako kasama pa rin siya pero hindi na kagaya ng dati. Ramdam ko na ang respeto mula sa kanya na never kong naramdaman noong bayad ang katawan ko. How about your dad? Seryosong tanong ko sa kanya. Louis, about your dad? I mean, sorry sa tanong ko. Okay lang naman sa akin kung ayaw mong magkwento eh. Walang problema. Nagkataon lang kasi talaga na curious ako lalo na at nag-start ka ng magkwento, seryosong bigkas ko.
Muli siyang napatitig sa malayo habang nababanaag ko pa rin sa mga mata niya ang matinding lungkot. Ganoon din si Dad. Kung sino-sinong babae ang inasawa niya dati hanggang sa isang araw, nahawaan siya ng isa niyang babae ng sakit at naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw, seryosong sagot niya sa akin. Lalo naman akong nagulat dahil sa narinig. Palekero kasi eh. Hindi kayang panindigan ang binuong pamilya at hindi makontento sa iisang babae kaya maagang nakarma at maagang na maalam dito sa mundo, seryoso niyang bigkas. Sorry hindi ako alam, seryosong bigkas ko. Hindi ko naman din talaga alam ang tungkol dito dahil kahit nagaano pa kayaman at kakilala sa lipunan ang pamilya nila, walang napapabalitang mga ganitong bagay. Yee maliban sa buong pamilya, walang ibang nakakaalam nito kundi ikaw pa lang, nakangiti niyang sagot sa akin. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Seryosong tanong ko. Congratulations, Precious. Ikaw pa lang ang nag-iisang walang dugong Ferrero ang nakakaalam ng sekreto ng pamilya namin. Talagang itinago sa media at sa lahat ang dahilan na pagkamatay ni Daddy dahil malaking kahihiyan iyon sa pamilya namin. Yee, nasa amin na ang lahat ang akala ng lahat isa kaming perpektong pamilya na tinitingala ng lipunan pero hindi nila alam na may malaking sekreto pala ang nakatago sa amin. Sekreto na isinama na namin sa hukay ni Daddy, seryoso. Muling bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik. Gosh, naisip ko lang talaga bang pinagkakatiwalaan ako ni Lucian. Paano niya naatim na sabihin sa akin ang tungkol dito? Paano kung mag-leak ang kwentong ito? Ako ang mapagbintangan kasi ako lang pala ang outsider na nakakaalam. I am sorry. Dapat pala hindi mo na lang kinwento sa akin. Bigla tuloy akong natakot, wala sa sariling sambit ko habang hindi ko maalis-alis ang pagkakatitig sa kanya. Napansin kong muli siyang napatitig sa akin, kasabay ng pagguhit ng ngiti sa labi niya. Bakit mo naman nasabi ang tungkol sa bagay na iyan? Look, kaya ko ito na ikwento sa iyo dahil hindi ka na iba sa akin. Ikaw ang nag-iisang precious ng buhay ko at masaya ako sa tuwing kasama ka, nakangiti niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti dahil sa sinabi niya. Grabe siya, kinilig ako doon Okay pero promise, safe sa akin ang sekreto ng pamilya mo kaya wala kang dapat na ipag-alala. Nakangiti kong wika at itinaas ko pa ang kanan kong kamay na para bang nanunumpa. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang natatawa niyang hinawakan ang kamay kong nakataas at ibinaba iyon. Hindi mo kailangang gawin iyan. Wala akong pakialam kung kakalat man ang sekreto ng pamilya namin. Pwede mong ikwento kahit kanino kung gusto mo, nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Sira! Ano ang palagay mo sa akin, si Mosa? Nakataas ang kilay na tanong ko. Hindi ba, seryosong sagot niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Wala akong ibang close friends maliban sa iyo, kay Sapphire at kay Risa. Si Ruby naman hindi na nagpapakita sa akin. Si Chief Executive Officer maiet naman although nakakausap ko siya sa opisina pero hindi ko masabi na friends kami. Iyong mga kasamahan ko sa department, feeling ko ayaw nila sa akin dahil napapansin yata nila na favorite mo ako, pabiro kong bigkas. Natawa naman ito habang seryoso siyang nakatitig sa akin. Binubuli ka ba nila? Tanong niya. Sino? Iyong mga kasamahan ko sa department. Hindi pa naman pero palagi nila akong pinaparingan, sagot ko naman kaagad sa kanya. Like what? Tanong niya. Like, inaakit daw kita, nakangiwi kong sagot. Nagulat na lang ako nang malakas siyang tumawa. Tawa na akala mo hindi siya isang siki ng isang multi-million company. Lucian, ano ang nakakatawa sa sinabi ko? Sira ka talaga, nakangiti kong bigkas. Nakakahawa ang tawa niya. Actually ngayon ko lang siya nakita na tumawa ng ganito at nakakagaan pala ng kalooban. Imagine, napatawa ko lang naman ang hihi ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Ang taong halos kinatatakutan ng lahat. Abat malaking achievement sa akin iyon. Sino ang may sabi na nilalandi mo ako? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kahit na nakangiti siya, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kaba. Ayaw kong may masisante dahil sa akin no. Hindi ako ganoon kasamang tao para ipahamak ang kapwa ko. Ha? Naku, wag na. Ayos lang naman. Kaya ko pa naman ay handle nakangiti kong sagot sa kanya. Precious, sabihin mo sa akin sino siya.
Para naman aware din ako lalo na at nasa loob pala siya ng kumpanya ko. Seryosong bigkas niya. Bakit ba kasi? Ano ba kasi ang gagawin mo kung sakaling malaman mo kung sino siya? Tanong ko din naman kaagad. Hindi niya ako sinagot bagkos makahulugan niya akong nginisyan. Sisesantihin mo siya, namimilog ang mga matang tanong ko. Nope, ipopromote ko siya, nakangisi nitong sagot na labis kong ikinagulat. Lucian, ang sama mo, angal ko kaagad sa kanya. Pabiro ko pa siyang nahampas sa kanyang balikat dahil sa labis kong pagkagulat. Imagine, ipopromote niya daw sa posisyon. Akala ko ba ako ang mas mahalaga sa kanya? Akala ko pa naman ayaw niyang may mang-api sa akin, pero bakit ganito ang naging sagot niya sa akin? Hey, nagbibiro lang ako. Of course, hindi ako papayag na may mang-api sa iyo. Sabihin mo sa akin kung sino iyang nang chismis sa iyo para madisiplina ko, nakangiti niyang sagot sa akin. Talaga? Mabuti at sinabi mo kaagad sa akin ngayon na nagbibiro ka lang kung hindi na talaga ako makikipagbati sa iyo, nakaingos kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon, buong paglalambing na humawak ako sa kanyang braso at inihilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Heist, hindi ko akalain na darating ako sa ganitong punto. Namuli akong magtiwala ulit sa taong labis na nanakit sa akin noon. Mas masarap palang magmahal si Lucian bilang kaibigan kaysa bilang karelasyon. Sana lang talaga tuloy-tuloy kaming ganito. Sana lang talaga wala nang problema pa na dumating sa buhay namin. Ayaw ko na ng gulo. Mas gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Kakaunting mga kaibigan pero lahat sila ay tunay na mga tao at tapat sa akin. Iyong hindi ako pinaplastic. Naramdaman ko naman ang pagkabig ni Lucian sa akin, kaya lalo akong napasiksik sa kanya. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kalangitan. May mangilan-ilan akong nakikitang mga bituin na nagkalat sa kalangitan, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. May out of the country akong ngayong end of the month. Gusto mo bang sumama sa akin? Maya-maya, narinig kong tanong niya sa akin gamit ang malumanay niyang boses. Wala sa sariling napaayos. Ako nang upo at tumitig sa kanya. Talaga? Saang bansa? Excited kong tanong sa kanya. Japan, maiksing sagot niya sa akin kaya kaagad na namilog ang mga mata ko sa dahil matinding excitement. Iyan pa naman ang bansang pangarap kong pasyalan. Heist, seryoso kaya siya sa pagyayaya niya sa akin na isama ako. Sana seryoso siya. Tiyak kasi ako na kapag itong si Lucian ang kasama ko, libre ako sa lahat. Gusto kong sumama kaya lang wala pa akong passport nakalabi kong sagot sa kanya. Well, kung gusto mong sumama walang problema sa passport. Pwede kong ipaprocess kaagad iyan sa abogado ko, nakangiti niyang sagot sa akin. Lalong bumaha ang tuwa sa puso ko. Hindi ako makapaniwala na ganito siya kabilis kausap. Talaga? As in, seryoso, excited kong bigkas. Nakangiti naman siyang tumango. Bakit, kailan ba ako nagbiro sa iyo? Of course, seryosong-seryoso ako. Actually, nag-aalala nga ako na baka hindi ka papayag na sumama sa akin Kailangan ko talaga ng isa pang staff na sasama sa akin dahil may mga business meetings conference akong pupuntahan, nakangiti niyang sagot. Bakit hindi mo isama si Chief Executive Officer Mayet? Sekretary pala ang kailangan mo Kinakabahan na ako. Baka kasi hindi ko makayanan ang responsibilidad ng isang sekretary, seryosong sambit ko. Don't worry. Kayang-kaya mo iyan. Ako ang bahala sa iyo. Saka, hindi pwede si Chief Executive Officer Mayet dahil starting next week, effective na ang resignation niya dahil kailangan niyang asikasuhin ang nalalapit niyang kasal, nakangiti niyang sagot. Talaga? I mean, ikakasal na si Chief Executive Officer Mayet, gulat kong tanong. Bakit hindi niya ba nababangit sa inyo? Kunot noon niyang sagot sa akin. Kaagad naman akong umiling. Ikakasal na siya. Namumroblema nga ako ngayon kung sino ang papalit sa pwesto niya Ikaw na lang kaya, Precious, nakangiti niyang wika na labis kong ikinagulat. Nakikita ko kasi kung gaano kaabala si Chief Executive Officer Mayet araw-araw, kaya alam kong hindi biro ang trabaho ng isang sekretary nitong si Lucian. Natatakot akong baka hindi ko kayanin. Kaya ko ba? Nako, baka naman papalpak ako sa trabahong iyan. Hanap ka na lang kaya ng iba. Iyong mas hamak na professional at may experience sa ganyang trabaho,
Seryosong sagot ko na sinabayan ko pa ng sunod-sunod na pag-iling. Ayaw kong maging sekretary niya dahil baka pumalpak lang ako. Baka sa trabaho pang iyan magkakasira ang maayos na samahan namin ngayon. Siyempre, kung papalpak ako, tiyak akong kagaya ng ibang mga empleyado dyan, masisigawan din niya ako kapag may mali sa trabaho ko tapos sasama ang loob ko. Hanggang sa hindi ko na siya kikibuin at tuluyan ng masira ang pagkakaibigan namin. Kayang-kaya mo iyan. Don't worry, ako ang bahal sa iyo, seryosong sagot niya din naman sa akin. Hinawakan niya pa ako sa aking kamay at pinisil iyon. Walang ibang mas qualified na maging sekretary ko kundi ikaw lang. Saka, kung hindi mo kaya ang trabaho pwede naman akong kumuha ng isa pa. Huwag kang mag-alala, hindi din naman ako papayag na mahirapan ka sa trabahong iyan eh. Pangako, aalalayan kita sa abot ng aking makakaya, nakangiti niyang sagot sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang pikit matang pumayag. Well, may magagawa pa ba ako? Mapilit siya eh. Kung maging sekretary ako nitong si Lucian, iyak akong tataas din ang ranggo ko sa kumpanya at higit sa lahat, tataas din ang sahod ko. Kakausapin ko si Chief Executive Officer Maiet na simula bukas, kailangan ka na niyang turuan sa mga trabaho na dapat mong matutunan. Nakangiti niyang muling bigkas pagkatapos kong magpahayag ng pagpayag sa alok niyang maging sekretary niya. Nakangiti naman akong tumango. So, I think we need to go. Kakain pa tayo di. Muli niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa mga street foods na binili ko kanina bago ako tumango. Ayaw ko nang pilitin si Lucian na kainin ito. Baka kasi sumakit ang tiyan niya at ako pa ang masisisi sa bandang huli. Kailangan ko din irespeto ang gusto niya kagaya ng ipinapakita niyang respeto sa akin ngayon. Okay, nakangiti kong sagot at nauna na nga siyang tumayo, tapos inalalayan niya pa nga ako na makatayo. Siya na din ang dumampot sa mga street foods na binili ko kanina, tapos tinawag niya ang tagalinis at iniabot niya iyon kasama ang ilang pirasong papel. Sa amin na ito, sir. Naku, thank you sir. Narinig ko pang wika ng tagalinis pero tanging pagtango lang ang naging sagot ni Lucian. Pagkatapos, hinawakan niya sa aking kamay at sabay na kaming naglakad patungo sa parking area ng nasabing park. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasan na makaramdam ng proud kay Lucian. Mabait naman pala talaga siya eh. Mukha lang siyang masungit dahil palaging seryoso ang mukha niya pero alam kong may mabuti siyang kalooban. Pagkasakay namin ng kotse, dumaan muna kami sa isang restaurant para kumain pagkatapos noon, inihatid na ako ni Lucian sa aking penthouse. Hanggang pintuan ng penthouse ang ginawa niyang paghatid sa akin. Hindi na siya pumasok sa loob dahil gusto niyang makapagpahinga na din ako. O diba, ang sweet niya. Kaya nga tuluyang nakuha niya ang tiwala ko dahil sa mga ginagawa niyang ito sa akin eh. Feeling ko, super special ko sa kanya. Magaan sa kalooban na natulog at nagising kinabukasan na may ngiti sa labi. Dali-dali akong gumayak para pumasok ng opisina. Ngayon ang unang araw ng training ko at hindi ko bibigin si Lucian. Magiging isa akong magaling na sekretary. Isang slice ng white bread na nilagyan ng cheese spread at isang tasang kape ang kinain kong almusal at ilang saglit lang, nagkukumahog na akong lumabas ng aking penthouse. Hindi na ako nagulat pa ng pagkalabas ko, tumampad sa paningin ko ang isa sa mga driver ni Lucian na matyagang naghihintay sa akin. Kailangan ko na yatang sanain ang sarili ko na tuwing umaga, may susundo sa akin dito sa penthouse na tao ni Lucian para ihatid ako ng opisina. Aminado ako na mas lalong naging magaan ang buhay ko simula noong nagkabati kami ni Lucian, kaya naman alam kong wala akong dapat pagsisisihan sa mga desisyon ko ngayon. Nagbago na si Lucian at hindi niya ako sasaktan pa kahit na ano ang mangyari. Dahil may sundo ako, maayos akong nakarating ng opisina. Actually, ako ang pinakauna na dumating kaya pumwesto na muna ako sa aking table. Kagabi lang namin napag-usapan ni Lucian ang tungkol sa pagiging sekretary ko at hindi pa alam ni Chief Executive Officer Maiet iyon, kaya naman maghihintay ako ng formal na order mula kay Lucian ngayong araw. Dahil maaga ako at ako ang pinakaunang dumating sa aming department, inabala ko ang sarili ko sa kakabrowse ng mga files na nasa harapan ko. Nasa ganoon akong gawain nang biglang nagsidatingan sila Mary, Annie at Susan. Uy, himala ang aga natin ngayon ah. Narinig ko pang sambit ni Susan. Wala sa sariling kaagad akong nag-angat ng tingin at napatitig sa kanilang tatlo. Maaga akong nagising kaya maaga akong nakapasok ngayon.
Good morning sa inyo, nakangiti kong bigkas. Kaya lang, wala akong nakuhang sagot kahit na isa sa kanila dahil nagkanya-kanya na sila pwesto sa kanilang mga table. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay at hindi ko din maiwasan na makaramdam ng kaunting pagkainsulto dahil sa ginawa nila. Nakakabastos na talaga ang tatlong ito. Ang aga-aga gusto na nilang sirain ang araw ko. Maaga daw siya ngayon. Baka naman dyan na siya sa loob ng opisina ni Mr. Jihi, tumambay magdamag, narinig kong wika ni Mary. Alam kong ako na naman ang pinag-uusapan nila pero pinilit ko na lang na deadmahin iyon. Wala akong mapapala kung papatulan ko pa sila. Magiging sekretary na ako ni Lucian kaya dapat lang na maging mahinahon ako sa lahat ng oras. Feeling ko, ang ilong ng babaeng iyan, retoke. Tapos nagpa-enhance din siya ng mukha, kaya ganyan ka-perfect ang mukha niya. Malandi nga talaga, gusto yatang makabingwit ng isi, kaya todo sip-sip ngayong kay Mr. Ferrero, narinig kong sagot naman ni Susan. Sa kanilang tatlo, si Susan ang may pinakamasamang tabas ng dila. Alam kong ako na naman ang pinag-uusapan nila. Harap-harapan at kung ano na lang ang naging topic nila tungkol sa akin. Sino ang pinag-uusapan nyo? Hello, nandito lang ako ha. Baka pwede nyo akong isali sa chismis nyong iyan, singit ko naman sa pag-uusap nila. Napansin kong nagkatitigan pa ang tatlo bago sabay na tumawa. Kaagad namang napaangat ang isa kong kilay dahil sa ginawa nilang iyon. No need na Amber. Hindi mo din naman maintindihan eh. Ganda lang ang meron ka pero mapurol naman ang utak mo. Ni hindi mo nga yata gets ang pinag-uusapan namin ngayon eh tapos sabat ka ng sabat, natatawang wika ni Anne sa akin. Ouch, dobleng dagok iyon ha. Nakakababa ng self-confidence. Lintik, talaga yatang gusto nilang ubusin ang pasensya ko ah. Grabe ka naman sa akin, Anne. Hindi naman siguro ako ihahire ng corporation kung hindi ako qualified sa posisyon ko, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Nakakasama na ng loob ang babaeng ito. Akala mo kung sinong matalino ang nagsalita. Utusan ko kaya si Lucian na araw-araw siyang sigawan at bigyan ng mahirap ng trabaho. Makikita ng mga ito. Kapag ako na ang magiging sekretary ni Lucian, lahat ng trabaho nila ire-reject ko. Pahihirapan ko din sila. Ouch, masakit ba? Sorry ha. Bad ganito kasi talaga ako minsan eh. Taklesa pero lahat naman ng sinabi ko, totoo, nakangiti nitong sambit. Saka, kaya ka lang naman siguro nahar ng dise dahil nga sa pleasing personality. You know, balita namin mahilig talaga si Sir sa bata at magaganda. Kagaya mo di. Sabat naman ni Mary. Bless you. Kapag ako ang ma-promote, huyo talaga kayo sa akin, nakalabi kong sagot. What? Ha ha ha. Kidding aside. Talagang nangarap ka pang ma-promote eh, wala kang ang natatapos na trabaho eh. Mahigit 1 buwan ka pa lang pero puro palpak na ang trabaho mo. Natatawang sabat naman ni Susan. Eh kung palpak, sesante na sana ako. Nandito pa rin ako eh. So, ibig sabihin, kontento si Sir Lucian sa performance ko. Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanila. Nga kontento nga sa performance mo pero ibang performance naman yata ang tinutukoy mo eh. Come on, Amber. Alam namin ang mga galawan mo kaya hindi mo na kailangan pang magamalinis sa amin. Enjoy mo lang dahil kapag magsawa sa iyo si Sir Itzapuera ka din niya, kagaya na lang ng ibang mga babae na dumaan sa buhay niya, nakangising muling bigkas ni Susan. Hindi ko tuloy mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Highest, kung hindi lang ako closed kay Lucian, ang sarap na talagang makipagsabunutan sa kanila. Hindi bale na matangal sa trabaho basta mapadugo ko lang ang bunganga nila. Tama na iyan. Kayo talaga, ang aga-aga si Amber na naman ang laman ng usapan nyo. Hindi naman kayo inaano pero pinag-iinitan nyo siya, sabat din kaad ni Sapphire. Kakarating lang nito kasunod ang iba pang mga empleyado. Sino ba ang nagsabi sa iyo na pinag-iinitan namin siya? Hindi kaya. Ikaw talaga Sapphire, kakampihan mo pa alam nyo naman kung anong klaseng babae iyang si Amber, sagot naman ni Susan. Susan, tumigil ka na nga. Putak ng putak Nagpapahalata ka masayado na ang laki ng insecurities mo kay Amber, asik ni Sapphire. Excuse me. Bakit naman ako mai-insecure sa kanya? Sino ba siya? Kaagad na sagot naman ni Susan.
Ayaw talagang patalo. Tumigil ka na nga. Ang aga-aga. Parating na si boss at kapag malaman niyang wala kayong ibang ginawa kundi ang makialam sa buhay ng may buhay, tiyak akong may kalalagyan kayo, naiinis na wika ni Sapphire. Mabuti na lang talaga at dumating na siya. Isa talagang tunay na kaibigan itong si Sapphire. Ipinagtatanggol niya ako palagi. Ang tungkol kay Lucian, sa wakas dumating na din siya. Halos magkasunod lang silang dumating ni Chief Executive Officer Mayet. Mabuti naman kung ganoon. Para naman matigil na ang tsimis dahil gahibla na lang talaga ang pasensya na naiwan sa katawan ko. Good morning, sir, narinig ko pang sabay-sabay na bati ng mga kasamahan ko. Kasama na doon ang iba pang mga kasama namin dito sa department na tahimik lang na nakikinig sa pinagsasabi ng mga tsimosa. Buti hindi nakisali kung hindi baka mas lalo lang dumami ang nakakasamaan ko ng loob dito sa opisina. Chief Executive Officer Mayet, please enter the office. May importante akong i-discuss sa iyo. Ang you, Chief Executive Officer Rodriguez, kindly check your email. May isisend na mga documents sa iyo ang EC Department at kapag ma-receive mo na, i-print mo and dalhin sa loob ng office ko. Seryosong bigkas ni Lucian. Ni hindi man lang siya nagresponse sa pagbati sa kanya ng mga empleyado. Kunwari masama ang ugali pero alam kong mabait siya. Aloof lang talaga siyang tingnan para siguro mamaintain niya ang kanyang pagiging tigasin at respetadong boss na kinakaatakutan ng lahat. Kakarating niya lang at hindi pa siya nakakapaosok ng opisina, pero ang dami niya nang sinabi. Yes, sir, sagot ko din naman kaagad. Sinunod ko naman ang utos niya at agad kong binuksan ang aking email at doon ko napagtanto na may message nga ako galing sa department. Ito iyon na pag-usapan namin kagabi ni Lucian tungkol sa pagiging executive secretary niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Formal at official na. Pirma ko na lang ang kailangan at mag-uumpisa na ako sa bago kong trabaho. Imagine, mahigit 1 month pa lang ako sa kumpanya pero promoted na kaagad ako. Iba na talaga kapag malapit ka sa boss. Sinunod ko ang nais ni Lucian. Prinint ko muna ang mga dokumento at pagkatapos noon, nangingiti kong hinarap si Sapphire. Sapphire, hulaan mo. Nakangiti kong bigkas sabay wagayway ko sa dokumento ng hawak ko. Ano iyan? Abat mukhang masaya ka nakangiting sagot naman ni Sapphire. Tingnan mo. Tingnan mo dali. Talagang nilakipan ko ng excitement ang boses ko para maingit sila. Ipinatong ko sa table nito ang mga documents na kakaprit ko lang para mabasa niya din. Ano ba iyan? Teka lang, ano ito? Wow. Amber, ikaw na ang bagong executive secretary ni Mr. C. Lucian Ferrero, nakangiti nitong tanong sa akin. Yes. Ang galing. Ang bilis kong mapromote, pang-iinggit ko sa mga kasamahan ko. Nagtagumpay naman ako dahil kaagad kong nakuha ang atensyon nila. Talaga? Wow, congratulations, Amber, tuwang-tuwa na bigkas ni Sapphire. Isang malapad na ngiti ang naging sagot ko bago ako naglakad para sundin ang sinabi ni Lucian kanina sa akin na kailangan ko na daw pumasok sa opisina niya dala ang printed copy ng contract galing sa Shit, talaga ba? Na-promote siya. Paano na si Chief Executive Officer Mayet? Narinig kong tanong ni Susan. Halata sa boses nito ang hindi makapaniwala. Halata din na nagsiselos ito dahil hindi marahil inaasahan na mapopromote ako dahil nabangit nito kanina na ganda lang daw ang meron ako pero wala akong talino. Well, ewan ko lang kung may lakas ng loob pa sila para pag-initan ako ngayong ako na ang bagong executive secretary ni Lucian. Kumatok lang ako ng 3 beses bago ako tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng opisina ni Lucian. Nagdatnan ko pa nga silang dalawa ni Chief Executive Officer Mayet na seryosong nag-uusap. Narinig ko din ang utos nito na kailangan na daw maumpisahan ang training ko. Congratulations, Amber, nakangiting wika ni Chief Executive Officer Mayet sa akin. Isang matamis na ngiti ang naging sagot ko bago ako naglakad palapit sa kanila. Thank you, Chief Executive Officer Mayet. And, best wishes din pala sa iyo. Ikakasal ka na pala, nakangiti ko ding sagot. Saka, kailangan ko na talagang mag-resign dahil isang afam ang asawa ko at after ng kasal namin, ipaprocess din kaagad ang mga papeles ko para maisama niya ako sa bansa niya, nakangiti nitong sagot sa akin. Talaga? Wow! Congratulations!
Sa wakas, makakasama mo na din ang forever mo, nakangiti kong sagot. Yes, for how many years ng long-distance relationship namin, this is it na talaga. Siya nga pala, attend ka sa kasal ko ha? Kayong dalawa ni Sir Lucian, nakangiti nitong sagot. Alanganin naman akong tumango habang hindi ko mapigilan ang mapasulyap kay Lucian na noon ay abala sa mga papeles na nasa harapan niya. Ah, teka lang, ano ba iyan? Dito na tayo nagsismisan. Sige, Amber, hintayin na lang kita sa labas ha. Kakausapin ka pa yata ni Sir, nakangiting muling wika ni Chief Executive Officer Mait, bago ito nagmamadaling lumabas ng opisina. Naiwan naman akong kaagad na naupo sa upuan na nasa tapat ng table ni Lucian. Nandito na ako. Nakangiti kong wika kay Lucian. Kaagad naman itong nag-angat ng tingin. Tapos na ang chismis, natatawa niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Henda ko nakikipagsismisan. Nag-uusap lang kami, nakasimangot kong sagot sa kanya. Whatever. Naprint mo na ang documents na isinend ng EC sa iyo, seryosong tanong niya. Tumango naman ako at ipinatong iyon sa table niya. Well, good. Very good. Siya nga pala. Pirmahan mo na and mag-start ka na sa training mo. Tinawagan ko ang lawyer ko at siya na ang bahala na mag-asikaso sa passport mo, seryosong sagot niya sa akin. Talaga? Well, tuloy na talaga ang pagsama ko sa iyo sa Japan, excited kong bigkas. Natawa naman ito. Wala akong balak na bawiin iyon kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Pirmahan mo na ang mga iyan. Ace Department na ang bahalang kumuha lahat ng mga papeles na iyan mamaya. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa office nila, seryosong wika niya. Ang tungkol sa sahod ko nga pala. Ina. Siyempre, kasabay ng pagtaas ng posisyon mo ay ang pagtaas din ng sahod mo. Sigurista, may halong biro sa boses na bigkas niya, kaya hindi ko mapigilan ang matawa. Naninigurado lang ako. Abat mahirap na. Baka mamaya, hindi porket close tayo tapos palagi mo akong ililibre, hindi mo natataasan ang sahod ko. Mahirap kaya maging sekretary mo, nakalabi kong sagot sa kanya. Napatitig naman ako sa kanya nang bigla na lang siyang natawa. Malakas iyon na para bang may nakakatuwa sa sinabi ko. Wala akong balak na pahirapan ka kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Hindi ako masamang boss kaya hindi ka dapat matakot sa akin, seryosong sagot niya. Hindi ako takot sa iyo. Saka, trabaho lang, walang personalan, nakangiti kong sagot. Isa-isa ko nang pinirmahan ang mga papeles na ibinigay niya at saka iyon muling ibinalik sa kanya. Magti-training na ako. Hinihintay na ako ni Chief Executive Officer Mait sa labas, wika ko sabay tayo pagkatapos kong pirmahan ang mga papeles na nasa harapan ko. Bakit, pinapaalis na ba kita? Seryosong tanong niya. Automatiko namang napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Bakit, may gagawin pa ba ako dito sa loob ng opisina mo liban sa magsismisan tayo? Saka, na tayo mag-usap. Kailangan ko nang mag-training para hindi ako kakapakapa sa bago kong trabaho, no? Ayaw kong masigawan mo ako pagdating ng araw dahil palpak ako, nakanguso kong sagot sa kanya. Muli na naman siyang natawa na akala mo tuwang-tuwa na naman siya sa sinabi ko. Napansin ko lang kay bilis niyang patawanin itong mga nakaraang araw. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging puspusan ang training ko. Talagang very cooperative din naman ako at interesado din akong matuto. Ayaw kong bigin si Lucian. Kasalukuyan kaming abala ni Chief Executive Officer Mait sa harap ng computer nang mapansin ko ang pagdating ng dalawang babae. Noong una, hindi ko sana papansinin pero nang mamukhaan ko sila ay dali-dali akong natigil sa aking ginagawa. Kaagad tuloy akong napayuko dahil doon. Gosh, ano ang ginagawa ng mommy ni Lucian dito sa opisina? Mainit pa naman ang dugo sa akin ng mommy nito at tiyak akong malalagot ako kapag malaman nitong dito ako nagtatrabaho. Heist, hindi pa man ako nag-uumpisa sa trabaho ko bilang sekretary ni Lucian, may nagbabyang kontrabida na dadating sa buhay ko. Si Lucian. Nandyan ba siya? Kaagad na tanong sa amin ng isa sa kanila. Walang iba kundi si Mrs. Carmina Ferrer at kasama niya si Jolina. Gosh, nakaban ang babaeng ito dito sa opisina ni Lucian at kaya siguro siya nakapasok dahil sa kay Mrs. Ferrero. Yes ma'am, nasa loob po.
Kaya lang may kausap pa po siya. Si Chief Executive Officer Maiet na ang sumagot samantalang tudo iwas naman ako sa aking mukha. Baka kasi makilala ko nitong si Mrs. Carmina Ferrero eh. Hindi pa naman kami in good terms dahil sa natatandaan ko, ako ang pinabintangan dati ni Lauren na tumulak sa kanya. Sabihin mo sa kanya na nandito ako. Gusto ko siyang makausap, seryosong sagot ni Mrs. Carmina Ferrer. Yes ma'am, sagot naman kaagad ni Chief Executive Officer Maiet, sabay dampot ng telepono na nasa gilid ng kanyang table. Samantalang, pilit ko namang binabaliwala ang lahat. Pinilit kong itago ang pagmumukha ko, kaya lang sadyang umiikot ang mga mata ni Chief Executive Officer Carmina Ferrero sa paligid hanggang sa dumako ang paningin nito sa akin. Teka lang, kilala kita, seryosong tanong nito. Bigla namang kabog ang dibdib ko. Amber, tanong nito sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin at natatakot na tumitig sa kanya. You know her, Mom, narinig kong tanong naman ni Jolina. Mom as in mommy. Gosh, don't tell me na may niluluto na namang love team itong si Mrs. Carmina. Feeling kupid na naman ang mataray na mommy ni Lucian. What are you doing here? Seryosong tanong sa akin ni Mrs. Carmina. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatikim para pakalmahin ng kahit kaunti ang sarili ko. Nakakatakot siya. Sobrang seryoso ng boses niya. Mahigit 1 month na po akong nagtatrabaho dito, mahinang sagot ko sa kanya. Napatingin ako kay Chief Executive Officer Maiet na noon ay kakatapos lang makipag-usap kay Lucian mula sa kabilang linya para sabihin dito na nandito ang ina nito sa labas. Hindi pa man nakakasagot si Mrs. Carmina, bumukas na ang pintuan ng opisina ni Lucian at iniluwa ito. Para itong hari na diretsong naglakad palapit sa amin. Mom, what are you doing here? Seryosong tanong niya sa ina niya. What I'm doing here? Lucian, itinuturing mo pa akong ina mo. Ilang buwan ka na bang hindi nagpapakita sa akin? Seryosong tanong niya. Napansin kong napatingin muna si Lucian sa akin bago ito seryosong tumitig sa ina niya. Sa loob tayo ng office kung gusto niyo akong makausap ng maayos, malamig ang boses na sagot ni Lucian dito. Napasulyap pa ako sa akin si Mrs. Carmina bago ito sumunod sa anak at akmang susunod sana si Jolina sa kanila nang muling tumigil sa paghakbang si Lucian. Hindi siya kasama. Tumawag na ako ng security para mag-escort sa kaibigan mo palabas ng building na ito, seryosong wika ni Lucian. Napansin kong kaagad na nanlaki ang mga mata ni Jolina at nagmamakaawang tumitig kay Mrs. Carmina. Mom, ang sama ni Lucian. Ayaw niya pa rin akong makita, bigkas nito. Sa pagkakataon na ito, basag na ang boses marahil sa pagkapahiya. Hindi lang naman ako ang nakakakita sa mga kaganapan, kundi pati na din ang mga kasamahan ko na saksakan ang pagiging tsismosa. Jolina is with me. Huwag mo naman sana siyang bastusin, Lucian, seryosong sagot ni Mrs. Carmina sa anak niya. Muling umiling si Lucian. Outsider not allowed inside the office, maiksing sagot ni Lucian sa ina niya. Pagkatapos noon, nagmamadali na siyang naglakad papasok sa opisina. Mommy, tawag naman ni Jolina kay Mrs. Carmina. Pigil ko naman ang sarili ko na mapataas ng kilay. Bakit kaya ang hilig nitong si Mrs. Carmina na pakialaman ang love life ng anak niya? Noong una kay Lauren, ngayon naman kay Jolina. Tiete. Hintayin mo na lang ako sa ibaba, iha. Hindi ko alam kung ano ang problema ni Lucian at kung bakit ka pinagbawalan dito sa loob ng kumpanya niya. Sa ngayon, respetuhin na muna natin ang gusto niya. Seryosong wika ni Mrs. Carmina dito at mabilis na itong naglakad papasok ng opisina ni Lucian. Mangiyak-iyak naman na naiwan si Jolina habang kitang-kita ko sa mukha nito ang matinding pagkadismaya. Ano ang tinitingin-tingin niya dyan? Pagkapasok ni Mrs. Carmina sa opisina ni Lucian, kami naman ang pinagbalingan ni Jolina. Mukhang kami yata ang gusto niyang pagbuntunan ng galit niya eh. Well, ikaw ba naman na medyo napahiya sa iba pang mga empleyado dito sa department namin, talagang mainis ka. At ito na nga ang nararamdaman ni Jolina ngayon. Ikaw babae. Amber, right? Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba't ikaw iyong ex ni Lucian? Seryosong tanong niya sa akin na labis kong ikinagulat. May narinig akong bulungan sa buong paligid. Gosh, mukhang bibig pa yata ni Jolina ang magbubulgar sa nakaraan naming dalawa ni Lucian ah. Ano?
Hindi ka nakasagot ah. Hindi ba't ikaw iyong naging babae ni Lucian noon? Naging parausan ka niya, di ba? Naging bayaran, malakas ang boses na wika nito. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko na ang mapanghusgang titig na ipinupukol sa akin ng mga kasamahan ko. Pati si Chief Executive Officer Mayet ay napatitig din sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Jolina. Pinapaalis ka na ni Sir Lucian kaya pwede bang umalis ka na? Mahinahong kong wika pero sa totoo lang, nag-uumpisa ng kumulo ang dugo ko. Bakit ba hindi na lang pinapasok ang babaeng ito sa opisina ni Lucian? Tingnan mo, nagkalat patuloy. Hindi sana ako napahiya ng ganito sa kung ano-ano ang pinagsasabi ng babaeng ito eh. Hindi ka pa ba kontento? Kulang pa ba ang perang nahuthot mo kay Lucian at para ka na namang linta na dumidikit ngayon sa kanya, muli nitong bigkas? Hindi ko naman mapilan ang maikuyom ang kamao ko. Grabe ang kahihiyan na idinulot sa akin nitong si Jolina. Ang sarap niyang bangasan sa totoo lang. Ma'am, tumawag si Mr. Ferrero. Kailangan niyo na daw pong lumabas, wika naman ni Sapphire. Hindi ko napansin ang paglapit niya dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman ko ngayon. Bakit siya? I mean, siya ang naatasan ni Lucian na itaboy itong si Jolina. Dapat mga security, di ba? Nasaan na ba ang security guards at bakit ang tagal nila? Ano ba ang pakialam mo ha? Sino ka ba para paalisin ako? Hindi ako aalis dito. Hindi mo ba nakita, kasama ko si Mommy at sabay kaming aalis, sa pagkakataon na ito mataas pa rin ang boses ni Jolina. Talagang Mommy ang tawag niya sa Mommy ni Lucian? Well, hindi nakakaptaka. After kay Loren, mukhang si Jolina na naman yata ang gusto ni Mrs. Ferrero para kay Lucian. Bilib din naman ako kay Mrs. Carmina. Hindi tumitigil na mag-feeling cupid. Buti na lang talaga at tapos na ang relasyon namin ni Lucian. Hindi ko din kasi talaga feel na magkaroon ng bayanan na ang ugali ay kagaya sa ugali ni Mrs. Carmina Ferrero. Buti na lang talaga at friends na lang kami ni Lucian ngayon. Saka, secretary din pala. Kontento na ako sa ganoong bagay. At least kapag ganito, ramdam ko ang pag-aalga ni Lucian sa akin, di ba? Saka, hindi pa ako tapos sa babaeng iyan. Sa babaeng malandi na walang ibang ginawa kundi akitin ang fiance ko. Ang kapal ng mukha. Kaya siguro ayaw na ni Lucian na pumunta ako dito dahil kung ano-anong pang-aakit ang ginawa ng babaeng ito sa kanya. Galit na muling bigkas ni Jolina. Ma'am, parating na po ang mga security. Huwag niyo na pong hintayin na sila mismo ang hihila sa iyo palabas ng opisina. Huwag niyo na pong hintayin na mas lalo kayong mapapahiya. Saka, wala pong katotohanan ang kung anuman ang sinasabi niyo ngayon. Mag-ingat po kayo baka malaman ito ni Mr. Ferrero at hindi lang ikaw ang malagay sa alanganin. Kung kilala niyo po talaga si Mr. Ferrero, alam niyo po kung paano siya magalit, seryosong wika ni Sapphire. Akmang hahawakan sana nito si Jolina pero mabilis itong pumalag. Tumaas ang isang palag nito at akmang sasampalin sana si Sapphire, pero naging maagap ang huli. Nahawakan niya sa kamay si Jolina at patulak niya itong binitiwan na siyang dahilan kung bakit muntik na itong sumadsad sa mesa. Narinig ko pa ang mahinang pagsinghap ng mga kasamahan ko sa paligid. Hindi siguro sila makapaniwala sa ginawa ni Sapphire kay Jolina. Kahit ako, nagulat din ako. Noon pa man, nagiging tagapagtanggol ko na si Sapphire. Hindi niya talaga ako iniiwan. Nasa tabi ko siya palagi sa tuwing nasa alanganin akong sitwasyon. Walang hiya ka. Sino ka ba akala mo ha? Mahal mo ba ang buhay mo at ang trabaho mo, babae ka? Galit na sigaw ni Jolina sabay duro kay Sapphire. Mabilis naman akong napatayo para sana harapin si Jolina pero bigla na lang bumukas ang pintuan ng opisina ni Lucian at lumabas ito. Ano ang nangyayari dito? Ano ang ibig sabihin nito? Galit na tanong nito. Halos umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong paligid na siyang dahilan kaya kaagad na nagkanya-kanya ang mga staff na bumalik sa kanilang trabaho. Bigla din tumahimik ang buong paligid at nang mapatingin ako kay Jolina, napansin kong umiiyak na ito habang nakasalampak na sa sahig. Lucian, tingnan mo ang ginawa nila. Itinulak nila ako. Pinagtulungan ako ng dalawang babaeng iyan, umiiyak nitong wika na halata namang nagpapaawa lang siya. Esti again. Don't tell me na mapagbibintangan na naman ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ang gusto ko lang naman ay tahimik na buhay pero bakit ba napakalapitin ko ng gulo?
Noong una si Loren tapos ngayon naman itong si Jolina. Tinulak nila ako. Porket hindi ako welcome dito sa loob ng kumpanya mo, kung bastusin nila ako, ganoon-ganoon na lang, umiiyak na muling wika ni Jolina. Ang galing niyang umarte. Pang-famas din at feeling ko mas magaling siyang umarte kumpara kay Loren. Itong si Jolina naman ang nauna, pero kung makapalahaw ng iyak ngayon akala mo siya itong aping-api. Sige pagalingan mo pang magdrama. Iyong kapanipaniwala. Iyong drama na sigurado kang madadala kami sa kulungan, hindi ko na mapigilang sabat. Nakakaumay na. Ganito na lang palagi. Kung iiyak ako at magmamakaawa at ipaliwanag ang side ko, papaniwalaan ba ako ni Lucian? Dati hindi kaya sure ako na hindi din siguro ngayon. Tingnan mo, Lucian. Bastos siya. Bastos na, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Jolina nang walang kaabog-abog na sinampal ito ni Sapphire. Sa gulat ko, nanlalaki ang mga matang napatitig ako kay Sapphire. Paano ba naman kasi, hindi lang isang sampal ang ibinigay niya kay Jolina, kundi dalawa talaga. Mag-asawang sampal talaga na siyang dahilan kaya dumugo ang bibig at ilong ni Jolina. Sa bagay, ang lakas kasi ng pagkakasampal ni Sapphire. Dinig ko pa nga ang tunog eh. Gigil na gigil at para bang gusto niyang sirain ang mukha ni Jolina. Pero bakit ito ginawa ni Sapphire? Sawa na ba siya sa buhay niya? Sa harap mismo ni Lucian, walang kaabog-abog na sinampal niya si Jolina. Pasensya na boss. Masyadong masakit sa tainga at sinabi niya at hindi kaya ng sikmura ko na marinig mula sa bibig niya na nilalait niya si Amber porket hindi siya nito nilalabanan, seryosong wika ni Sapphire. Good job. This is a reason kung bakit ipinagkatiwala ko sa iyo si Precious. Alam kong kaya mo siyang protektahan sa lahat ng oras, seryosong sagot naman ni Lucian na labis kong ipinagtaka. Sa sobrang gulat ko sa nangyari, parang huminto din yata ang pag-function ng utak ko. Bigla akong naguluhan. Ano ang sabi ni Lucian? Ipinagkatiwala niya daw ako kay Sapphire. Ano ang ibig niyang sabihin? Saka sa sinabi din ni Lucian kanina, lumalabas na ako ang kanyang kinakampihan. Tama ako talaga eh. Walang duda dahil kung naniwala ang lalaking ito na ako ang may kasalanan, hindi ganito ang mag-iin reaction niya. Mommy, tingnan mo. Tingnan niyo po. Sinaktan nila ako. Huhuhu, umiiyak na wika ni Jolina. Tuluyan na ding lumabas mula sa loob ng opisina si Mrs. Carmina Ferrero. Kasalanan mo din naman. Hindi mo sinunod ang utos sa iyo kanina na umalis ka na. Matigas ang ulo mo kaya iyan ang napala mo ngayon, seryosong sagot naman ni Mrs. Carmina Ferrero. Hindi ko maiwasan na lalong magtaka. Mahinahon kasi ang boses niya na para bang hindi man lang siya nag-alala sa nangyari kay Jolina. Ano ba talaga ang nangyayari? Normal pa ba ang pag-ikot ng mundo? Bakit parang kakaiba naman yata ang mga nangyari sa kapaligiran? Lucian, mauna na ako. Huwag mong kalimutan ang kung anuman ang pinag-usapan nating dalawa kanina. Mag-utos ka na din ng tao na magdadala kay Jolina sa hospital, muling wika ni Mrs. Carmina Ferrero, at ilang saglit lang ako nitong sinulyapan bago ito naglakad paalis. Tulala namang napasunod ang tingin ko dito. Ganoon lang. Iyon lang ang nasabi niya. Ang inaasahan ko din na ipagtatangol niya si Jolina ay hindi nangyari. Na para bang ayos lang sa kanya na nasaktan ang alaga niya. Tawagan mo si Ike, utos ni Lucian kay Sapphire. Pagkatapos noon, naglakad ito palapit sa akin at hinawakan ako sa aking kamay. In Eastley office. Mukhang hindi ka pa rin nakakabawi sa gulat seryosong wika ni Lucian sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Talagang sobrang nagulat ako. Ang daming mga katanungan na naglalaro sa isipan ko. Samot-sari at hindi ko alam kung paano mag-umpisa magtanong. Everyone, kung ano man ang makita nyo ngayon, ayaw ko nang maging issue pa. Go back to your work at ayaw kong marinig kahit na kaninong bibig na pinag-uusapan ang nangyari ngayon. Understand, dumadagundong ang boses ni Lucian sa buong paligid habang nagsasalita. Yes sir, sabay-sabay na sagot ng lahat. Muli akong hinila ni Lucian papasok ng opisina niya, at dahil hanggang ngayon lutang pa rin ang isipan ko, kaagad na din naman akong nagpasyanod. Bago ako tuluyang nakapasok sa loob ng opisina ni Lucian, napalingon pa ako kay Sapphire na kaagad namang nag-thumb sign sa akin sabay ngiti. Ayos ka lang ba? Seryosong tanong sa akin ni Lucian pagkapasok namin sa loob ng opisina niya.
Alanganin naman akong tumango. May bago ka na naman yatang ka-love team pabiro kong sagot sa kanya. Galit yata siya sa akin kanina. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi niya sa harap ng marami. Tungkol sa nakaraan natin, muli kong bigkas. Wala eh. Wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong sabihin kung ano ang totoo. Feeling ko kasi hindi na healthy ang lahat-lahat. Lalo na at nabulgar na sa lahat ang nakaraan naming dalawa nitong si Lucian. Ako ang bahala. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan. And regarding naman kay Jolina, nakausap ko na si Mommy tungkol dyan. Hindi na muling magkukrus ang landas niyong dalawa, seryosong sagot niya. Ayos lang naman sa akin, Lucian. I mean, nasa tamang edad ka na. Siguro, gusto na talaga ng mommy mo na mag-asawa ka na, wika ko. Ano ang ibig mong sabihin? No. I mean kung iniisip mo na papatulan ko si Jolina at susundin ko kung ano ang gusto ni mommy, nagkakamali ka. Hindi mangyayari iyon. Never, seryosong sagot niya habang titig na titig siya sa akin. Labas na ako tungkol sa bagay na iyan. Well, personal mo na iyan at ayaw ko ng pag-usapan pa, seryosong sagot ko sa kanya. I think, gusto na ni mommy na mag-asawa na ako. Matagal na kasi nila akong inaawitan ng apo. Lalo na sila lolo at lola. Gustong-gusto na nila akong makita na may asawa at mga anak na. Matagal na nila itong hinihiling sa akin, Precious, seryosong bigkas niya habang matiim pa rin siyang nakatitig sa akin. So, ano pa ang ginagawa mo? Nandyan si Jolina. I think she's very much willing na magpakasal sa iyo, lalo na at boto sa kanya ang mommy mo. Nakangiti kong bigkas kahit na ang totoo, may kaunti akong kirot na nararamdaman sa puso ko. Ewan, siguro dahil hindi pa rin ako ready na makita siyang ikasal sa ibang babae. Kapag mangyari iyon, ibig sabihin, hindi na pwedeng maging closed ako sa kanya kagaya nito. Sure ako na may magsiselos na at ayaw ko naman na ako ang dahilan para masira ang married life nilang dalawa ng magiging asawa niya. Ayaw ko kay Jolina. Hindi ko siya gusto, maiksi niyang sagot sa akin. May iba akong gustong babae, Precious, muling anas niya. Medyo mahina ng boses niya nang sabihin niya ang katagang iyon pero dinig na dinig ko pa rin. Saka, hindi niya pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin, kaya biglang kabog naman ang dibdib ko. Ha? Sino? Kilala ko ba siya? Pilit ang ngiting tanong ko sa kanya, gayong sa totoo lang parang alam ko na kung sinong babae ang tinutukoy niya. Nakikita naman kasi iyon sa mga mata niya Ikaw, hindi ba pwedeng ikaw na lang, seryosong sagot niya sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Wala sa sariling mabilis akong napatayo. Lucian, hindi magandang biro iyan. Hindi nakakatuwa, seryosong sagot ko. Well, pwede naman diba? Single ka, ganoon din ako. Pwedeng-pwede naman diba, Precious, seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko ito inaasahan. Normal days lang ito para sa akin pero bakit umabot sa ganitong topic ang lahat-lahat? Magpakasal tayo, Precious, para matigil na ang lahat-lahat. Mula noon hanggang ngayon walang iba kundi ikaw. Aware ako sa mga pagkakamali ko at handa akong bumawi sa lahat-lahat. Sa araw-araw na nagdaan, pinipilit ko ang sarili kong magbago, seryosong sambit niya. Hindi naman ako nakaimik. Sa loob ng ilang taon na nawalay ka sa akin, doon ko mas lalong napatunayan kung gaano ka kahalaga sa akin, Precious. Mahal kita. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawalay ka sa akin, seryosong muling bigkas ka. Sa mga sandaling ito, feeling ko nakalutang ako sa alapaap. Wala ding pumapasok na kahit na anong impormasyon sa utak ko. Bigla akong nablangko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Sobrang nagulat kasi ako Akala ko malinaw na sa kanya ang usapan namin noon. Na friends na lang kami at no more intimate relationship. Kaya lang, nagkamali yata ako Hindi ko akalain na maririnig ko pa ang katagang ito ngayon mula sa bibig niya. Na mahal niya daw ako. Hindi ko tuloy alam kung kaya ko bang paniwalaan ang sinasabi niya ngayon. Sana, bigyan mo ako ng chance at sana hindi ka magalit sa akin dahil sumuway na naman ako sa usapan natin, Precious. Muling bigkas ni Lucian. Kumurap-kurap ako ng makailang sabay iling. Hindi ko alam. Naguguluhan ako.
lalabas na ako, Lucian. I'm sorry, pero sobrang nabigla ako sa mga sinabi mo ngayon. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat. Hindi ko alam, mahina kong sagot sa kanya at saka ako nagmamdaling naglakad palabas sa opisina niya. Narinig ko pa ang maotoridad na pagtawag niya sa pangalan ko, pero hindi ko na pinansin pa. Tuloy-tuloy akong lumabas at pagkalabas ko, kaagad kong hinagilap ang aking bag at diretsong umalis. Magulo ang isipan ko. Wala akong ibang gustong gawin sa ngayon, kundi ang makalayo na muna sa presensya ni Lucian. Feeling ko kasi, nahihirapan akong huminga dahil sa matinding tensyon na nararamdaman ng puso ko.